Praise the Lord. Oh. Baka kasi, meron po ba akong hindi natawag dito na nakasama natin ngayong gabi? Wala naman po? Amen. So, going back doon sa akin po sinasabi, just to give background dito sa ating pong aaralin. No, so, pag nabasa niyo po, patungkol lahat ito kay Kristo. Even the tree of life and the tree of good, the knowledge and evil, ang sabi ng Panginoon kay Adan at kay Adan, not kay Eva. Ano, particularly kay Adan lang, sinabi ng Panginoon na, ano po sabi niya, ni God kay Adam, you can eat. Di po ba sabi niya, from all the trees in the garden, but not. Sabi niya ganun, di ba? Doon sa tree of knowledge of good and evil. At alam niyo po saan po nakatayo yung tree of knowledge of good and evil? In the middle of the garden. Wherein, kung nasa side pa sana yon, di po ba? Kung malapit sana siya sa bangin, no, hindi maaaring matagpuan ng dalawa. But God placed it in the middle of the garden. But not only the tree of good, of knowledge and evil, ang nandoon sa gitna ng garden. Also, in the middle of the garden is the tree of life. The tree of life representing a life with God. A tree of knowledge of good and evil representing a life without God or apart from God. Hello? So pagka nakita po natin ito, maunawaan natin ngayon binabasa natin na apart from me, you can do nothing. Which is very true. Apart from God at that time, even in the Old Covenant, they can do nothing. But they need to toil for them to eat. But before, it was already provided. All the fruit in the garden ay kanila. As I've said before, inaral na natin to, may free will pa rin tayo. But your free will should not be exercised on the things that God don't allow you to do. Ulitin ko po, lahat tayo may free will. Pero ang free will natin, hindi ibinigay ng Diyos sa atin upang gamitin natin yon sa mga bagay na hindi niya pinapahintulot. Dahil marami siyang bagay na pinapahintulot sa atin na ikaw ang pipili kung paano mo siya gustong gawain. Amen? Gaya ng binanggit ko, kung 100 ang trees doon sa garden, isa lang ang pinagbabawal niya, sa 99, pwede kang kumain kahit ano. Pasensya na po kayo, kapampangan. Pwede po kayong kumain kahit ano doon sa 99. Ikaw ang mag-exercise ng free will mo doon. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, day 1, tree number 1. Day 2, tree number 2. Hindi po ganoon ang sinabi ng Panginoon. You are free to choose, but not only one. So your free will ay gagamitin mo sa mga bagay na sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay managana? Amen. So gagamitin mo yung free will na yon. Hindi mo aabusuhin ang katawan mo sa mga bisyo dahil magkakasakit ka. Ang kalooban ng Diyos ay gamitin mo sa mga bagay na kung saan mapagpapala ka. But you will be the one to choose. Kung gusto mong matulog muna bago kumain o anong gusto mong gawin, ikaw ang pipili. Hindi sinabi ng Panginoon, bago ka matulog, kumain ka muna. Bago ka kumain, matulog ka muna. Bago ka matulog, hindi niya sinasabi sa atin yun. Whatever we feel to do sa mga bagay which is better for us, hindi po pipigilan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ganun kanya kamahal. Amen? Isn't it? There's freedom. May kalayaan na po noon. But they don't know. They thought, if they will eat from the fruit, if they will eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, ang sabi doon, you will be like God. You will know what is good and evil. Alam niyo po, nung pagkain nila doon, it's their declaration that they are no longer dependent on God. Yun ang hiwalay sa Diyos. Kaya in the book of Revelation, pagbabasahin natin, ang sabi doon, those who overcome, they give them the right to eat from the tree of life. Because they will be forever mortal o immortal. Amen? So nakukuha po natin ang background. Bakit po natin binigay yun? Kasi pinag-aralan din natin sa mga panahon na lumipas, from the beginning, nakita po natin nung nagkamali ang tao at marami na, andun si Noah.
In Genesis chapter 6, mababasa po natin noon because ang mga tao po ay talagang pangit na po ang kanilang ginagawa. Di po ba? Ano sabi ng Panginoon in Genesis chapter 6? I regretted that I created man. Nagkamali ba ang Diyos? No. Sino ang nagkamali? Ang tao. Palagi na lang nagkakamali ang tao. Dahil ang standard ng Panginoon, dapat hindi magkamali ang tao. Pero lagi sila nagkakamali, hindi makaabot sa Panginoon. Amen? Nakukuha po ba natin? So ito yung mga kalagayan natin doon. Imagine mo, niregret ng Diyos na kinreate niya ang man, but still, ang sabi niya, I found one man that so righteous in my eyes. And that was Noah. So Noah, nung pumunta sila sa arko, di po ba pinag-create ng Panginoon o pinagawa ng Panginoon si Noah na gumawa ka ng barko, ng arko. Ito yung size, ito yung gagamitin mo, ito yung pinto, ito, etc., etc. So lahat po yon with exact measure, yung klaseng wood, ganun po ang ginawa. Bakit? Kasi ang arko, si Kristo. No, precise, pag kay Kristo, makikita mo talaga walang labis, walang kulang. Kaya po ganun ang pagkakagawa ng arko. Ganun din ang templo. Ganun din ang mga bagay na kung saan represent Christ. Kasi sakto siya. Hindi siya kulang at hindi rin siya sobra. So pag tayo ay nasa arko at that time, lagi ko po sinasabi ito, because ark is symbolizing Jesus. It represents Jesus. Nung nandun po sila sa arko, di po ba ang matuwid lang si Noah? No, sa kanyang gawa, si Noah lang matuwid. Yung kanyang pamilya ay hindi naman kasi makikita natin yan right after the flood. Lumabas ang ugali nila. Hindi sila talaga matuwid. But because Noah ay matuwid, kaya sabi, di ba, you and your household will be saved. Amen. Ganun ka-gracious si Lord. Amen. So ano pong nangyari after that? Pumasok sa arko, meron tubig. Tingin niyo po ba, nung nasa labas sila yung sa labas ng arko, meron po ba kayang pag-shake? Meron po ba kaya? Meron po? Nasa loob sila ng arko, di ba? Pero ramdam nila yung alog. But they are safe. Amen? When we are in Christ, yes, may pag-alog, but we are safe. Amen? Huwag ka lalabas sa arko. Kasama ka sa mga mapeperish. Doon tayo sa loob ng arko. Doon tayo kay Kristo. Amen? So yan po yung mga bagay. Then, nag-start po ang covenant. So pero ang aralin natin, i-review lang natin ng kaunti yung napag-aralan po natin because I promise you that we will focus more on the covenant that we have. Amen po? Dati, nagbigay lang ako ng anchor, nagbigay lang kami ng mga iba para ma-break yung ano na yan, makakuha muna tayo ng mga i-apply natin sa ating buhay. Of course, sa ano pa rin po, kay Kristo Jesus. Amen? So the new covenant, change the order. Sabihin natin, change. Pag binago, hindi na katulad ng dati. Meron ba sinabi natin, oh Brad, binago ka na. Ginagawa mo pa rin yan dati. Walang ganoon. Pag binago ka na, hindi nakatuloy. Hindi ka nakatulad ng dati. Tama po ba? Amen. So, the new covenant changed the order. So, for us to be able to know ano ba yung napalitan na ito, we need to review a little bit yung ating po na pag-aralan dati. So, the Bible outlines at least 5 covenants between God and humanity. So, nung si Noah po ay nandoon sa arko at tapos na po ang flood, ano po ang nangyari? 'Di ba? Binuksan tapos hinintay na humupa. Oh, tama ba yung Tagalog ko? No, maano muna, mag-subside ang tubig para sila po ay makalabas. So anong ginamit noon? A dove, a bird. Amen? So ano lang po yung bumalik sa kanya? Hindi po yung huwak. Yung dove. Oh, that's Jesus again, the Prince of Peace. So marami tayong makikita patungkol lahat sa Kanya. Hindi Kanya iiwanan. Pag pinakawalan mo, babalik, hahabulin Kanya. And that's really
Amazing. Amazing. Amen? Praise God. Sige po, okay na ba? So the new covenant, yan. So ang Bible po, after ni Noah, siyempre merong Edenic covenant, which is ang covenant ng Panginoon kay Adan at kay Eva. Sabi niya, kay Eva, darating ang araw, natutukain ka ng snake sa iyong heel, but you will crush the head of this serpent. So yun po yung ang kanyang covenant. Tapos, kay Noah, tinatawag nating Noahic covenant. So sa Noahic covenant, it's not about what Noah's done. It's all about what God wants to do for man. Amen? So ang Diyos pa rin po ang meron pong say doon. Hindi siya gumawa ng covenant na may gagawain ng tao upang matupad ang covenant. Sabi niya, I will never, di ba sabi niya, destroy again the earth sa flood. Amen? So yun po yung Noahic covenant, and the time passed, nagkaroon po ng Abrahamic covenant. So sa Abrahamic covenant, ang sabi ng Panginoon, I will make you a great nation. Kay Abraham, regardless kung ano man ang ginagawa ni Abraham, ang sabi ng Panginoon, I will make you a great nation. Wala pa siyang ginagawa. Amen? Pinangako na ng Diyos yun. At nung pinangako ng Diyos yun, nagkamali po ba si Abraham? Yes, he make mistake. Amen? Actually, di ba, sinipingan niya si Hagar, kaya na-Haggard siya. Di ba? Sinipingan niya si Hagar, pero hindi yun ang pangako ng Diyos. Hindi dyan magmumula. Hindi sa inyong, anong ibig sabihin nun? Again, that's work. It could be like, lilitaw ang gusto mo, pero hindi yun pagpapala. Amen? Kasi ginawa nila sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang katalinuhan. Ang sabi ni Sarai, siguro kay Hagar. Kasi ako, barren na eh. Siguro kay Hagar, magsiping kayo. So nagsiping yung dalawa, nagbunga. Lumitaw ba ang anak? Opo, pangako ng Diyos na magkakaroon ng anak si Abraham, pero hindi yon. Because that symbolized works na sa buhay natin. Hindi yun magiging pagpapala. Kaya nga sabi ko nga, pwede kang gumawa. Lilitaw yan. Pero hindi magiging pagpapala. Amen? Kaya nung kay Sarah na, kaya yun po ang pinagpala. So alam natin, he will be a father of all nation. Then, time pass po, the Mosaic covenant. So alam po natin kay Abraham, for 400 years, ano po nangyari? Ang mga Israelita ay nandoon po sa kapangyarihan ng mga Ehipto. Amen? They were slave. No, doon po sa Egyptian, Pharaoh. So, si Moses nandoon din at tinawag ng Diyos si Moses upang sa ganun i-save ang mga Israelita. So ano po ang covenant na ginawa niya kay Moses? Ito po yung old covenant na alam natin. Ito po yung law. Amen? So yung Noahic, Abrahamic, yung kay Isaac, Jacob, Abraham, yan po ay puro promises ng Panginoon. But this time, nag-iba. Sa Mosaic covenant, ano po ang sabi ng mga tao? Tell him that we will do whatever he will tell us. So nagbago. Parang yung kay Hagar at kay Abraham. Nakukuha po ba natin? So kaya po lumitaw ang Old Covenant. Pero hindi yun ang plano ng Diyos para sa atin. In fact, ang sabi po ng Bible, the law was added. It's not part of the original plan. As I'm saying, amen? Hindi yun parte ng original na plano na bibigay ang batas sa mga tao. But because of their transgression, the law was added. Because without the law, you will never know that you are sinning. Without telling you this is wrong, you will never know that this is wrong. Amen? So kaya po, binigay ang law para makita ng tao ang kanilang ginagawa. That's only the purpose of the law. For us to be able to see that we are not be able to reach God with our own effort. And we need what? A Savior. That's the purpose of the law. Amen. Then, the Davidic covenant, dumating po si David, the second king of the Israelites. Amen. The first king was
King Saul, and then King David. And from King David, ang covenant naman po ng Diyos sa kanya, ang kingdom ay hindi tatanggalin sa kanyang, ano po? Sa kanyang lahi. That's why Jesus came from the lineage of David. So nakikita po natin ang plano ng Diyos, kung paano kumilos ang Diyos. Ibig lang sabihin nito, kahit ano pa ang gawin nila, hindi magbabago ang plano niya sa ating lahat. Hindi magbabago ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. Hindi magbabago yon. Magbago ka man, yung pangako niya, hindi nagbabago at hindi niya binabawi. Amen? Amen po ba? Then the new covenant. So yung new covenant po na ito was established through His death and resurrection. So sa death and resurrection of our Lord Jesus Christ, that this covenant, this new covenant, was established. Bakit tinawag na new? Contrast siyempre ng old. Amen? Parang ganito, para maunawaan natin na maayos. We become a new creation in Christ. Of course, it is in contrast with the old us. Tama po ba? Hindi yan pwedeng lumakad ng sabay because hindi parehas ang direksyon na pupuntahan. Hello? Andiyan ba tayo? Ang gusto ng old, ikaw lahat ang gumawa. Ang papuri ay sa iyo. Ang gusto ng new, ang Lord ang gumawa, ikaw ang makinabang, ang papuri sa Kanya. That's why they cannot go together. That's why you need to die in your old self so you can be renewed in your mind with your new creation that is in us. Amen? Glory to God. So this covenant represents a new relationship between God and humanity. Ano po ang hina-highlight dito? Highlighting grace and faith instead of strict adherence to the old law. Yan po ang ibig sabihin ng bagong covenant sa atin. Amen? To simplify, the covenant represents a new relationship. So kung bago, hindi siya kagaya ng luma. Hindi niya sinabing, this covenant represents an additional to the relationship that we have before. No, totally new. May kausap pa ba ako dito? Amen? Tahimik ka. Ano pong hina-highlight niya uli? Hindi po ang buhok ko, ha? Ang hina-highlight po is grace and faith. Kaya po meron tayong solo gratia, solo gracia, solo fide, faith alone, in Christ alone, and Scripture alone. Amen? Yun ang ating tinatayuan. It's not about our performance, but about what God has done on the cross. That we receive everything what we have now because of the grace of God and the faith that we have in Him. Amen? So, hindi na po strict adherence to the old law. Pero hindi po natin tatalakayin yung mga bagay na ngayon na sa mga susunod na lang na, kung ganon, hindi ko na ba gagawin ng batas? Di ba? Kung ganon, hindi na ba ako magiging magalang sa aking mga magulang? Kung ganon, hindi na ba ako mag-iikapo? Kung ganon, pwede na ba akong sumamba sa Diyos-Diyosan? Kung ganon, dahil hindi ako strict adherence to the law. That's not what the Bible meant. Because the law will be written inside our hearts. Hindi na sila outside. They are part of you. You're not doing them so you can have right standing with the Lord. You're doing them because that's the right thing to do. Period. Amen po ba? Amen? So the old covenant is based on law. And the new covenant is based on grace. So alam po natin ang grace. Marami pong definition ng grace. But to make it simple, grace is a person. Hindi po yung grace na kilala ninyo, ha? Grace is a person. Grace is the personified Christ in our life.
So you have the grace in you. Amen? Grace can be translated mercy, can be translated love, can be translated unmerited favor, can be translated divine empowerment. So si Kristo lahat yun. That's why the grace of God is Jesus Himself residing in us through the Holy Spirit. Amen? Hindi ba kayo natutuwa doon? O naguluhan yata kayo sa sinabi ko? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Yun muna ang tatalakayin natin kasi hindi ko naman kaya ipaliwanag sa hindi kaya din ng ating ng ating kaisipan. Amen? So today, we will see what happened nung tinanggap natin ang New Covenant. At ano ang nire-require noon upang sa ganon, makamtan natin ang particular na bagay sa ating pumbuhay. Marahil kasi ito pa ang ginagawa natin. Marahil kasi ito pa ang mindset natin. But the truth is, gaya na sinasabi ko, you cannot live in the old life, amen, using, yung way of the new life. And you cannot live in the new life using the old ways of your life. Amen? Naman po nun, napakaliwanag naman kung susuriin natin. So under the old covenant, that was before the cross. So ang old covenant, para malaman natin, lahat ng mga nangyari before the cross, that's old covenant. Bakit before the cross? Because the New Testament did not begin in Matthew. Kasi pag binuksan natin ang Bible natin dati, makikita mo, ngayon wala na po, di ba? Sa mga sa mga index, table of contents, makikita mo na nasa ilalim siya ng New Testament. But the truth is, the New Covenant did not begin in the book of Matthew. The New Covenant began at the cross. Amen po ba? Pero yung New Covenant sa book of Matthew was introduced vividly in the person of Christ. Ini-introduce na niya yung New Covenant. Sabi nga natin, di ba? Yung unang law na lumabas ay yung sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva, huwag kayo kumain sa puno. So, pangalawang law na lumabas ay yung pong sa mga Israelita. Amen? Ano po yung pangatlong law? The Beatitude. That's part of the law. That was not meant for us believer. That was meant for the Jew. Pero masarap siyang pakinggan. Blessed are the poor in the spirit, for they will inherit the kingdom of God. But that's not for us. That's for the Jew. Naunawaan po ba natin? Di ba marami tayo pang kailangan matutunan sa mga bagay na ito. So yun po yung batas na binanggit din ng Panginoong Yesus at that time. So kaya po sa panahon natin ngayon, we need to see ano na yung nagbago. Again, the Old Covenant ay natapos at dumating yung new, kailan po? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi sabi doon, ano po sabi? Without the shedding of His blood, ano po? There is no establishment of the new covenant. In other words, when He died on the cross and His blood was shed, the new covenant was established. Sinabi niya po yun sa Last Supper. Amen? Sabi niya, this is my blood. Diba, sabi niya ganon, na kung saan ang bagong covenant ay may establish. Yun po yung sinabi niya, pero Diyos yun. Pero yun ang tinutukoy niya. It's His blood. Amen. So ngayon po, yung blessing noon were based on our goodness in the old covenant. When you do good, you get good. When you do bad, you get bad. In other words, you need to perform before ka makatanggap. Actually, ito, nare-realize ko rin sa buhay ko na hindi pala dapat ganun, no, pagpapalaki din natin sa ating mga anak, no. Hindi yung magpe-perform muna sila bago natin sila bigyan.
Hindi pala ganun kasi that's the mentality of the law. No, kasi ang sabi sa Proverbs, sabi doon, 22, if I'm not mistaken, ang sabi po, train up a child the way they should go. In the way they should go. Pero yung the way na yon, it's Jesus. Kaya sa murang edad pa lang, we introduce Jesus to them. Amen? So marami po yan na mabubuksan sa atin. Kaya ako, sisikapin ko na hindi muna magpe-perform sa CJ bago ko siya bigyan. Ako din, Han, hindi muna ako mag-perform bago mo ako bigyan. Kasi it's grace. Amen? Amen po ba? So noon po, pag ikaw ay pumalpak, kaya nga, thou shall not, you shall not covet, you shall not kill, di ba? You shall not have other gods before me. You should honor your father and mother. Amen? So lahat, ikaw ang gagawa. Why? Because it's all about you. It's all about you doing good, so you will have the goodness of God in you. But if you do bad, I'm sorry to say, may karampatang parusa. Amen? Amen po ba? So, sino po ang nakabasa na dito sa Old Covenant? Alam naman po natin si Achan. Kilala niyo si Achan? Si Achan, ano yun nagsinungaling siya, kumuha siya ng alahas o ginto. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanila, merong kumuha dito ng alahas. Ayaw niyang umamin. So sa kasalanan niya, nadamay lahat. Dahil lang kay Achan. The aching Achan. Amen? So ganun kalupit sa batas. Amen po ba? Kaya nga kay Kristo, mag-isip ka lang ng hindi tama sa iyong kapwa, pumatay ka na. Mas mabigat. Ang ibig sabihin ni Kristo, hindi nyo kaya sa sarili nyo. You need me or for you to be saved. Amen? So under the new covenant, which is after the cross, or at the cross, and after the cross, amen, we are blessed because of God's goodness. Amen. Tayo po ay pinagpala, hindi dahil tayo ay merong ginawa. Actually, ang ginawa lang natin sa atin pong sarili, hindi tayo nagpagod. Nung ba tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nagpagod ka ba? Nagtumbling ka muna. Lord, 10 na tumbling to, Lord. Pwede na kitang tanggapin. Hindi. God did not require anything from us of our performance before He said, now you can receive me. No. But He offered Himself. At ang ginawa lang po natin, binuksan ang ating puso, pinapasok siya sa ating pagkatao, at tayo po ay muling ipinanganak. Amen? At doon po, nagkaroon tayo ng mga pagpapala na hindi natin sukat akalain. We have the greatest blessing that begats blessing sa buhay natin. Sabi ko nga, meron tayong batubalani. Amen? Dumidikit lahat ng mga maliliit na pagpapala sa pinakamalaking pagpapala. Amen? Let's move on. Before the cross, we were blessed for our obedience and faced curses for our disobedience. In Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, ang sabi ng Panginoon, see, I'm setting before you today a blessing and a curse. Amen? So ngayon, ang sabi niya, isiset ko sa harap niyo, blessing and curse. So totoo po bang may curse? Yes, and I will not deny it. But those who accepted Jesus in their lives, they have been redeemed from the curse of the law. Amen? So the blessing, if you obey the commands of the Lord, your God that I'm giving you today. The curse, if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods, which you have not known. This mimic in the book of Corinthians, or in the book of Corinthians, ang sabi ni Paul, you even worship yung pangalan na nakalagay nakapaskil, the unknown God. That's
hindi po ka kanais-nais sa harapan ng Panginoon. So noon po, yan ang sabi sa atin, setting blessing and curse. Tayo po daw ay mapagpapala kung tayo'y susunod. Tayo naman po ay, ano po yung curse? Susumpain. Amen? Walang nagsabing nakatanggap siya ng bonus. Ang sabi niya, sinumpa ako, Lord! Walang ganoon. Amen? Kapag may matindi kang karamdaman, kapag ang lahat ng ari-arian mo nawala, doon mo sinasabi yan, Lord, sinumpa ang buhay ko. Amen? Glory to God. The curse when you disobey. So kaya po noon, kailangan mong sumunod bago ka mapagpala. At mahirap noon. Kaya nga when you know what has been changed, when Jesus came, ma-appreciate mo ang Panginoon. Amen? So after the cross, ito po yung, we are blessed with every spiritual realm in the book of Ephesians, di po ba? And redeemed from the curse of the law. We have been blessed with forgiveness and redeemed from the curse of the law. In Romans 4:8, ito po ang sabi, Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. In the Old Covenant, lagi pong binibilang ng Panginoon yan. Alam na alam niya ang bilang, hiblangan ang buhok natin, alam niya kung ilan. Ang bawat kasalanan noon, alam niya ang bilang. Kaya alam niya kung anong karampatang offering ang dapat na nandoon. Hindi man sila pwede magkamali. Meron pong grain offering, that's without shedding of the blood. Amen? Meron mga first fruit offering. Pero pagdating dun sa mga shedding of the blood na ginagawa, pwede kang mag-alay ng dove lang. Pero pagka yung 1 year, every year, sa buong kasalanan nila, kailangan red heifer. At madalang lang lumabas yon. So dahil hindi mapalabas yon, basta walang blemish, okay na. At anong gagawin? Susunugin yon. Kasi that represents sin. So susunugin, pinong-pino yon. Tapos anong gagawin? Itatapon. Bakit? Para hindi mo na makita yung mga kasalanan. So yun po yung sinisimbolize nun. But the truth is, hindi naman nawala ang kasalanan. Kaya na nabanggit ko, kung ito ay kasalanan in the Old Covenant, na-explain ko na ba sa lahat? Pwede ito na lang. Itong iPad. Ito po yung kasalanan, itong microphone. No. Pag nag-alay po noon ang mga Israelita, ang mangyayari po ay tatakpan ang kasalanan. Amen. So hindi niyo po nakikita ang kasalanan, di ba? Hindi nakita yung microphone. Wala, no? Uy, walang daya, ha? Hindi nakikita, di ba? Kasi, ano pong tinakpan. So they cover the sin when they make their sacrifices. Amen? So natakpan po ang kasalanan kaya hindi nakikita. So pwede bang lumapit ngayon ang tao sa Panginoon? Yes. Because hindi na nakikita ng Diyos ang kasalanan. Kasi nakikita niya yung dugo na nagtakip sa mga kasalanan. But in our times, sa panahon po natin, hindi ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang ginawa niya, He takes away the sins of the world. So ang ginawa niya, kung ito yung kasalanan, wag na yung microphone, ito po, kanina pag nag-alay, matatakpan lang, hindi nyo nakikita, pero nasa akin pa rin. So every time I made mistake, yung pagkatakip nun, mabubuksan na naman. Nandyan na naman lahat ng aking kasalanan. Amen? But when Jesus died on the cross, the Bible says, sabi ni John the Baptist, here is the Lamb that takes away the sin of the world. Ito ang magtatanggal. So kung kanyang tinanggal, nung tinanggap ko ang Panginoong Yesus, tinanggal ang kasalanan sa akin. So tinanggal po. Yan. Nakikita niyo pa ba sa akin? Hindi na. So dahil wala akong kasalanan, at tanging ito lang ang pumipigil upang ako ay maka-ugnay sa Panginoon, pwede na ba akong makipag-ugnay sa Kanya ngayon? Amen? Kailangan ko pa ba dumaan kay kumpare ko? No. Straight to God, you have an open access to tell everything to Him. Amen? Why? Because we receive the blessing of absolute forgiveness
and we have been redeemed from the curse of the law. In Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. So siya po ang napako doon, hindi tayo. Amen? Siya po. Siya ay naging sumpa. Hindi siya nagkaroon ng sumpa. Siya ay naging sumpa para sa atin. Amen? Upang sa ganun, tubusin tayo. Saan po? Sa sumpa ng batas. Ano yung sumpa ng batas? Sumpa yun. Gumawa ka ng mabuti, doon ka lang magiging mabuti. Pag ikaw ay gumawa ng masama, masama din ang iyong mararanasan. Sumpa ang tawag doon. In other words, karma. Kaya pag tumanggap ka kay Kristo, you don't believe in karma anymore. So don't confuse things sa ating pong buhay. We need to be liberated sa mga bagay na ito. Alam ko, maaaring sasabihin ng iba, pwede na pala akong gumawa ng masama. No? Hindi ka susumpain ng Diyos, pero merong law of the land. At meron ding emosyon ng iyong kapatid na kung saan magkakaroon yan ng consequence sa iyong buhay. Amen? Pero sa Panginoon, hindi niya tinitingnan, nagkamali ka na naman. No, but every mistake na magagawa natin sa ating kapatid, tumatatak yan. Tapos tayo pa ang galit sa kanya. Parang hindi ka Kristiyano. Hindi mo ako mapatawad. Naalala mo pa yung ginawa ko, parang hindi ka Kristiyano. Kung ibalik sa atin yan, parang hindi ka rin Kristiyano. Ginawa mo sa akin yun. Hindi dapat tayo magsumbatan. Dapat tayo ay magmahalan. Amen? Amen po? Before the cross, we forgave others to earn God's forgiveness. Alam niyo po ba yon? That before the cross, kailangan mo muna magpatawad bago ka patawarin. Amen? Sabi nga, di ba? O nag-aalay, nagbibigay ng offering. Ang sabi niya, kung meron ka pang kaaway, mabuti pang balikan mo na muna yung kaaway mo dahil hindi tatanggapin ang offering mo. Could you imagine? Ganon kalupit. Gusto mo nang gumawa sa Panginoon, pero dahil meron lang, alam mo yun, meron kang nagawang hindi tama sa iyong kapatid, hindi tatanggapin ang offering mo. Hindi ba kamalas-malasan naman yun? Ngayon, gusto mo na magbigay, ayaw ka pang patawarin. Wala kang magagawa. Kailangan magkasundo muna kayo. Kung ayaw niya, kaya ngayon, anong mangyayari? Pumupunta pa nga sila sa court, di ba? Kaya maunawaan mo si Jesus. Ang sabi niya, don't let your brother to take you into the court. Kasi mas expensive yun. Ang sinasabi niya doon na magkasundo na kayo. Kasi patungkol yun sa offering patungkol yun sa pagbibigay mo sa Panginoon. When you read the Bible, hindi po yan sunod-sunod na pangyayari. Amen? Hindi yan sunod-sunod. Pero may mga ibig sabihin yan. No, kaya po sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Magkasundo lang kayo. Bakit? Because you cannot offer anything to God without having peace first sa iyong kapatid. It won't be accepted. So ano mas importante? Ang pride o ang praise? Amen? So maunawaan natin ngayon, pag nakita mo yung linya o yung line between the old and the new, pag binabasa mo ngayon yung gospel, maunawaan mo bakit sinabi ng Panginoong Yesus. It's not really intended for you. It's intended for the Jew. Tingnan mo ang katabi mo, Hudyo ba yan? Hindi Hudyo yan. Kaya nga walang batas sa mga hindi Hudyo. Di ba, mababasa nyo lahat to mga kapatid. Kaya sabi nga, we Gentiles, we are not subject to the law because we are not under the law. Amen? Glory to God. So, ang sabi sa Matthew 6:14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ayoko pa Hindi ko siya mapatawad, Lord. Grabing ginawa niya sa akin, Lord. Kung alam mo lang, Lord. Natural, alam ni Lord yun. Amen?
Kung alam mo lang yung sakit na nararamdaman ko, Lord, alam ni Lord. Pero kung hindi ka magpapatawad, kahit gusto mong purihin ang Diyos, sorry. Sorry, my friend, but not accepted, no? Hindi tatanggapin. Kahit ano pang gawin natin. Amen. That's before the cross. And thanks be to God, after the cross, ito po yung na-receive natin. We receive unconditional forgiveness. I like that. It's unconditional forgiveness. Hindi yung pinatawad ka, dahil nagkamali ka ngayon, babawiin na yung pagpapatawad na ibinigay sa'yo. That's conditional. But because it's unconditional, hindi naman pwedeng sabihin mo sa Panginoon na, "Oh Lord, ginawa ko na lahat yung tama, patawarin mo na ako." Hindi rin siya ganoon. It's God's initiation sa buhay natin na kung saan po gusto niyang ibigay sa atin ang pagpapatawad. Kailangan mo lang tanggapin. Amen? So at the cross, we receive unconditional forgiveness, and now we forgive because Christ forgiven us. Amen? Dati, magpapatawad ka para patawarin ka ng Diyos. Ngayon, hindi ganon. Pinatawad ka ng Diyos, kaya ka magpapatawad. Amen? So, na-change ang order. Hindi na siya kagaya ng dati. Dati, Lord, patawarin mo na ako. Hindi pa pwede, anak. Magpatawad ka muna. Oh Lord, ang layo nun, nasa Amerika pa. Amen? Wala pa social media. Imagine niyo ang katayuan natin ngayon kung ganun pa rin ang umiiral. Palagay ko, ubusan ng ticket sa eroplano. Palagay ko, mas marami ang mag-aaway kaysa magbabati. Amen? So yun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Now we forgive because Christ has forgiven us. Ephesians 4:32. Hindi ko po to gawa-gawa to. In-explain ko lang siya ng ganoon sa inyo para po makita ninyo. But the Bible is telling us na yan po ang sinabi ng Panginoon. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Now you forgive because you have been forgiven. You're not forgiving people so God can forgive you. No, that's no longer the order. The order is, ano po? Patawad ng Ama at ikaw ay magpapatawad. Ano po yung order dati? Patawarin mo siya at ikaw ay makaka-receive. No. Hindi na po ganoon ngayon. So, hindi na po ako magpapatawad, Pastor. Hindi nga eh. The power of forgiveness that you receive will enable you to forgive. Alam niyo kung bakit ganoon? Ganito yung sa atin. Pag inisip mo ang sarili mo, wala nang sasama pa sa'yo. Huwag mo tingnan ang katabi mo. Pag iniisip ko ang sarili ko lang, sinasabi ko sa Panginoon talaga, Lord, salamat, pinatawad mo ako. Salamat, Lord, sa mga kagagawan ko noon, mga bagay na kung saan, pag iisipin mo, hindi mo kayang lunukin. Ikaw yung pinakamasama sa lahat ng masama, according to your own self. But God has forgiven you. Pag naisip mo yon, hindi mo ba mapapatawad ang iba? Amen? Kahit ano pa ang ginawa niya sa'yo. Why? Because forgiveness brings peace. Ikaw ang unang lalaya. Ikaw ang unang magkakaroon ng kapayapaan. So you decide for yourself, I forgive you. Period. Huwag na, I forgive you. Pero, I forgive you. Pero G. Wala pong ganoon. Amen? In Colossians 3:13, in 2 occasions in the Bible, it's the same. Ang sabi niya, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. Amen? So, sino po ang pwede na magpatawad ngayon? Wala. Sino po ang gusto na magpatawad ngayon? Magpatawad na tayo.
Hindi lang po pag Christmas nagpapatawad. Pag lumapit sa atin ang inaanak, patawad, anak. Huwag lang po doon. Amen? Magpatawad na tayo. Kalimutan na natin. Amen? Mag-move on na tayo. Kumpanya man yan, ano man yan, sino man yan, sarili mo man yan, patawarin mo na. Lumakad na tayo pasulong. Amen? Bakit? Pag binitbit mo pa yan, makakabigat lang yan. Amen? So, na-appreciate nyo po ba ang goodness ng Panginoon? Amen. So, before the cross, loving your neighbor involved refraining from coveting his wife or property. Lahat yan. Amen? In Deuteronomy 5:21, ito po sabi niya, "You shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor." Alam niyo po yung ox noon? Rolls Royce. Alam niyo po yung donkey noon? Bentley. Amen? Huwag mo daw nasain yung mga bagay na yon. Huwag mong kunin kung ano ang meron siya. Pwede ka bang mangarap ng mga bagay na meron ng iba? Pwede naman po. Pero huwag mong hayaan dumumi ang iyong puso at ang iyong isipan. Huwag kang dumating doon sa pagkukumpara. Dumating ka doon sa Lord, napakabuti mo. Kung pinagpala mo ang kapatid ko, Lord, hindi rin, Lord, imposible na pagpalain mo ako. Pero hindi yung, Lord, meron siya, bigyan mo rin ako. Lord, ang ganda ng suot niya, Lord. Sana ganun din ako. Di mo naman kasya. I mean, marami, di ba? Marami sa atin na ganoon. Pero itong mga bagay na to, simple lang. Sa araw-araw nating pamumuhay, makikita mo na binago na ng Panginoon ang bagay na gusto niyang gawain mo. Amen? So, pwede ba yon na hindi natin nanasay? Pag nakita mo ang contentment mo kay Kristo, ay pwede mo pong magawa ang mga bagay na yon. Pwede mong mahalin. Instead na kainggitan mo, instead na kainisan mo, ang sabi ng Panginoon, mahalin mo. So after the cross, we love and accepted others because Christ loves and accepts us. Amen? In 1 John 4:19, we love because He first loved us. So dati hindi mo kayang mahalin yung mga tao na pagka ang dami nilang ari-arian. Mag-a-abroad din ako. Abroad, nakita mo kung anong dinadanas niya. Lord, hindi pala ganun kadali. Ayan, sabi ng mga ng pamangkin ko, hiningi mo yan, panindigan mo. Amen? Hindi naman kasi pare-parehas ang ating dinaranas. Amen? Ang kagandahan nun, pare-parehas tayong merong Diyos. Amen? Kaya yan po ang sabi sa atin, tayo ay nagmamahal kasi minahal tayo. So kung hindi mo pa tinatanggap yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, amen, mararanasan mo pa rin yung mapagkakait mo ang kapatawaran, mapagkakait mo ang pasensya, mapagkakait mo ang mga bagay na kailangan ng isang tao upang siya ay makamove on. Kung hindi mo pa tinanggap ang pagmamahal ng Diyos. But because you receive the love of God, kaya mo pong ibigay yung mga bagay na yan. Romans 15:7. Accept one another then, just as Christ accepted you, in order what? To bring praise to God. So now everything we do is not for our glory. It's for glory of God alone. Amen. And we can be able to do that pag alam natin that we are already accepted by God. Pag tinanggap ka ng Panginoon, pag inapprove ka ng Panginoon at totoong sa iyo yon, sino si Lord sa iyo? Sino po ang mas mataas? Ang presidente ng mundo o ang mayor ng Pilipinas? Ilan po ang mayor ng Pilipinas? Mayor Jose Manalo. Kahit saan, mayor siya. Amen. So, ang presidente po ba ng mundo ay mas mataas ang katungkulan niya sa Panginoon? Ano po? Ang nag-approve sa'yo, sino?
mataas pa sa presidente ng mundo kung meron man. Amen? Amen po ba? So kung ikaw ay tinanggap, i-reject ka man ng iba, hindi ka maiinis sa kanila. Baka mabatukan mo lang. Hindi po, joke lang. Hindi ka maiinis sa kanila. Yung sa puso mo sasabihin mo na, Lord, bakit kaya ayaw nila sa akin? Hindi yung dati, kung ayaw nila sa akin, kung ayaw mo, di wag mo. Di ba? May pagmamalaki yon. Pero ngayon, sinasabi natin, Lord, kung ayaw po nila ngayon sa akin, okay lang siguro sa ngayon, Lord. Siguro makikita din nila kung ano yung tunay kong kalooban. Hindi ka na offense. Hindi ka na offensive sa mga bagay na sinasabi mo. Amen? Lalo kang hindi defensive. Glory to God. Amen. Let's move on. Before the cross, God seemed distant and approachable. No, God was distant and unapproachable. Noon po, before the cross, ang Diyos ay malayo. Amen? At hindi siya approachable. Hindi lahat pwedeng lumapit sa Panginoon. Kung sino lang ang pinili niya, siya lang ang pwedeng lumapit sa Kanya. Amen? Ganun po noon. And thanks be to God, hindi ngayon sa kapanahunan natin. But let's back up. Yung pong sinabi natin na distant siya at unapproachable. In Exodus 19:12, so alam natin, kaya kinuha ko sa Exodus, ito po yung sa law. Put limits for the people around the mountain and tell them. Ang sabi niya kanino? Kay Moses. Be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. Matindi. Amen? Kaya yung mga tao noon, alam niyo po ano sinasabi nila? Pag dumating na ang Panginoon, sino tinutulak nila? Si Moses. Kasi takot sila. Sabi niya, kakausapin tayo ng Panginoon. Ikaw na lang, Moses. Ikaw na lang, wag na kami. Amen? Kasi yun ang pagkakakilala nila at yun ang pakilala ng Panginoon sa kanila. But when Jesus died on the cross, it changed the order. Iba yung pakilala niya sa atin. He is not a God na malupit. Kung meron man pagkamalupit ang Diyos, malupit siyang magmahal. Amen? Malupit siyang mag-bless. Amen po ba? Minsan, naiiyak ka na lang sa blessing. Hindi yung, mayroon pa rin Kristiyanong naiiyak sa blessing yung, Lord, ang dami niyang blessing. Hindi ganoon. Naiiyak ka sa blessing mo, hindi sa blessing ng iba. Amen. Lord, di ko expect ito, Lord. Tapos sabihin ni Lord, alam ko, I want to surprise you. Amen. Ganun kasi pag nagmahal, gusto mo lagi may sorpresa na ikisasaya. Hindi ka gugulat. Na-surprise ako? Iba pala ang surprise mo. Nagulat ka. Hindi ka nasiyahan. Amen? Ngayon po, masisiyahan tayo. Noon, magugulat sila. Alam niyo po, meron lang animals na siyempre, animals, di naman niya alam. Ikaw pa rin ang magkocontrol doon para hindi lumapit doon sa mountain. But believe me, when those animals reached the foot of the mountain, they all died. Wow, man. Patay lahat. Ganong kalupit. Wala namang isip yung, alam po yun, hindi naman niya alam yung mga bagay. Pero sabi niya, whoever touches, mamamatay. That's why they put what? Cord doon para hindi sila makapasok doon. Pero meron pa rin. Amen? So, ganun siya kalupit noon. But thanks be to God, it changed the order at the cross and after the cross. Because of the cross, we have been brought near to God to receive mercy and find grace. Amen? Because of the cross, we have been brought near to God to receive mercy and find grace.
Ephesians 2:13. But now in Christ Jesus, you, sabi mo sa katabi mo, you, who once were far away. So, totoo ba malayo dati ang Diyos? Malayo tayo sa Panginoon? Yes. Bakit? Hindi dahil naranasan natin. Because the Bible tells us so. Dahil sinabi ng Bible sa atin that once before, we're so far away from God. Amen? Far away have been what? Brought near by the blood of Christ. So kung papalitan ko, the new covenant was established in the blood of Jesus, pwede nating sabihin, but now in Christ Jesus, you once were far away, have been brought near by the new covenant. Amen? Sa new covenant, lahat ng kailangan mo, meron ka. Kaya kahit tignan mo ang katabi mo, ang dapat mong sabihin sa kanya, hindi yung, bakit may ganyan ka? Ang dapat mo sabihin sa kanya, kung hindi niya ginagamit, kung ano ang meron siya. Pero madalas, ang naririnig natin, buti ka pa, meron ka. Buti pa, haba ng pasensya mo. Buti pa, ikaw lagi ka nakasmile. Buti pa, ikaw. Buti pa, ikaw. Lahat nun, meron ka rin eh. Amen? Instead na, pag hindi mo siya nakita nakasmile, uy, meron kang joy. Uy, meron kang patience. Let's remind each other what we have in Christ. Instead of telling yourself that you lack those things, but the truth is, you already possess them. Amen? You have them in you. Amen? Woo, thank you, Lord. Hebrew 4:16. Hebrew. Let us then approach. Ngayon, no? Binigyan ka na, malapit ka sa kanya. Open access yan. Nasa iyo na lang. Privilege mo yan. Kung hindi mo gagamitin, nasa iyo. Let us approach God's throne of grace with what? Kailan ka magiging confident sa ginagawa mo? Sige po, inom muna ako, baka masagot nyo na nun. Kailan ka magiging confident sa ginagawa mo? Tulungan nyo po ako kasi hindi ko alam eh. Kailan po? Pag alam mo ang ginagawa mo. Ano pa? Pag pinaniniwalaan mo ang ginagawa mo. Amen? Papasok ka sa trabaho. Accountant ka. Amen? So, accountant ka, papasok ka sa trabaho, tapos magluluto ka. Hindi ka magiging confident doon. Kasi hindi yun ang alam mo. At hindi yan ang pinaniniwalaan mo na trabaho mo. So, pagpasok mo doon, sigurado, paano ba to? Ganito. Tapos pag nagluluto, okay na ba to? Hindi ba okay to? Kasi hindi yun ikaw. Pero pag alam mo na ikaw ay pinatawad na, ikaw ay nilinis na, doon ka lang magkakaroon ng confidence na mag-approach sa God's throne of grace. At ang sabi, let us approach. Hindi yan darating. Nasa iyo na, gamitin mo. Let us approach God's throne of grace with confidence. Bakit daw? So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sino po dito ang merong oras ng pangangailangan? 10 lang. Sino po dito ang merong sitwasyon na meron siyang pangangailangan sa buhay niya? Pagkapatawaran man yan, pananalapi man yan, pagpapatawad man yan, anuman, lahat tayo may pangangailangan. And the Bible give us already this thing. Let us approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace. Para saan? To help us in time of our need. Amen? So kaya po napakabuti ng Diyos at napakainam ng ating katayuan. Dahil sa biyaya niya, meron ka na ng mga bagay na kailangan mo.
Amen? Amen po ba? So meron na po ba kayong kapatawaran sa Diyos? Paano yun, Pastor? Hindi na ako hingi ng kapatawaran sa Panginoon? You regret things, bad things na nagagawa natin. But it doesn't mean you need forgiveness. Because you've already been forgiven. Yung sinabi mong, Lord, sorry. It means you appreciate the forgiveness you receive. Amen po ba? Kasi kung hindi ka pa sigurado kung pinatawad ka, mahirap yun. You will not have confidence in approaching the throne of grace of God. So don't confuse or mix up yourself with this thing. It should be clear sa ating mind. Bakit? Kasi kung hindi clear sa mind mo, iba-iba ang pakiramdam mo. Mahal ba ako ni Lord ngayon? Baka hindi. Kasi ito yung nagawa ko. Kung hindi ka sigurado kung ano ang Diyos sa iyo, sino ang Diyos sa iyo, ano ka sa Panginoon, hindi ka magiging malaya. Amen? Akala ni Adan, nung kinain niya yung bunga ng puno, yung prutas ng puno ng, anong tawag doon, knowledge ng good and evil, akala niya siya ay lalaya. But the truth is, apart from the Lord, you are in bondage. You don't have freedom apart from God. That's why when you do things apart from God, nakatali ka eh. But when you are with God, and God is with you doing things, malaya ka lagi. Amen po ba? So bagay, isa na lang po and we'll end here. Ito po yung gusto kong makita ninyo. At kasi sa akin po, pag nire-reveal ng Panginoon, gusto kong sinishare sa iba. Ang sabi natin, the fruit of the Spirit ay love, joy. Pwede ba natin puntahan yun, Brad? Galatians chapter 5, verse 22. 22. Ano po? Dito tayo magwawakas. So naniniwala po ba kayo? Tatanong ko lang po sa inyo. Naniniwala po ba kayo na kung anong meron kayo ay sapat na? Ano lang eh, kalahati lang pa ganun pa. Naniniwala po ba tayo na meron tayong kasapatan kay Kristo? Nasabi ko nga, walang dumating, there's no physical existence without being present first in the spiritual realm. Totoo po yun. Walang nalikha nang hindi muna nagmula sa spiritual na kalagayan. Gaya na sabi ng Panginoon, let there be light. Amen? Yung word is spirit. Amen? So meron munang sinalita bago nagkaroon. So sa buhay natin, lahat ng spiritual blessing nasa atin na. Ang sabi yun sa atin ng Bible, in the heavenly realm. Now, tingnan po natin to. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, self-discipline, and self-control. Sa 20, gentleness and self-control. So 9. Pero hindi po 9 ang fruit of the Spirit. It's only 1. But you have all those 9 sa'yo. At kung babalikan natin, the fruit of the Spirit, balikan natin, fruit of the Spirit is love, joy, peace. Para kanino yon? Para sa'yo. Yung love, yung joy at peace, ikaw yung magbe-benefit doon. Amen? Forbearance, kindness, goodness, para sa kanino yon? Para sa kapwa. Faithfulness, ano pa yung isa? Gentleness and self-control, para kanino yon? Sa'yo at sa kapwa. Amen? So lahat ng bagay na ito, meron ka. Because when you receive the Holy Spirit in you, you have the fruit of the Spirit in you. So kaya sinasabi ko lagi, pinapractice ba ang pasensya? Pinapractice ba ang pagmamahal? No. You have love, joy, peace. Anong gagawin ko, Lord? Lord tuloy. Sa mga pasensya na yon, pag kailangan mo, gamitin mo. Amen? Hindi yung,
O, napagpasensyahan ko yung bata kahit makulit siya. Di ba? So, kaya ko nang pagpasensyahan ng asawa kong makulit. Hindi ganoon. Hindi mo pinagpapractice ng iba para ma-practice na meron kang pasensya. No. Paano pag sumablay ka? Hindi sapat? Ang binigay ng Holy Spirit sa atin? Kulang yung fruit mo? No. You're walking now apart, dependent, independent sa Panginoon. Nakukuha po ba natin? Kaya kahit gaano pa yan, kainis-inis, when you remember what Christ has done for you, hindi ka maiinis. Magagawa mong mag-pass dyan. Sasabihin mo na lang na, Lord, I thank you. Buti na lang, Lord, binigyan mo ako ng self-control. Kung hindi, ito, Lord, ibang mapupuntahan nito. Thank you, Lord, binigyan mo ako ng self-control. Lord, nasa metro ako. Salamat, Lord. Hindi ako gagaya sa mga parang Gangnam style na to. Walang ka-gentle-gentle. No. We should remain calm in the midst of trouble. Or else, you will walk in your emotion. You cannot bear that fruit of the Spirit because it's already in you. Amen? Lalabas lang po yan. Yan po ang kagandahan ng ating tinanggap sa Panginoon. May natutunan po ba tayo ngayong gabi? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So the new covenant transformed the way God interacts with us. Yan pa rin pa ba yung nakalagay doon? Yan. The new covenant changed the order on how God interacts with us. So tandaan niyo po yun. Binago na ng Diyos ang order. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala. Kung minsan, sumasablay tayo, di ba? Huwag tayo masyadong magkaroon ng ng bagay na kung saan hindi natin maunawaan ang sarili natin. Be always focus sa ginawa po ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Can we give our God a clap offering? Amen. Glory to God. So may natutunan po ba tayo? God is so good. Amen? Kaya po wag nating naisin na ang buhay natin na hiwalay sa